92.3 FM Radio Manila. Ang totoong drama ng buhay, aming isasalaysay. Ang drama mo. Live. Dear FM Radio Manila. Nakakasaganda mo. Hello mga ka-vibes. Itago nyo na lang ako sa pangalang Andrea mula sa Quezon City. Sa simula ng relasyon namin ni Leo, para akong nasa pelikula. Lahat ng sweet gestures, lahat ng effort, naramdaman ko. Pero habang tumatagal, may mga bagay na hindi ko na maintindihan. May mga gabi na hindi siya makontak, may mga kwentong hindi nagtutugma, pero sa tuwing nagtatanong ako, mas pinipili ko siyang paniwalaan kaysa pagdudahan. Ay, ang tagal naman ito ni Leo. Sana naman kayo nagpunta to? Ang sabi niya, pauwi na siya. Ay, nako, 10:00 na. Pasado, hindi pa ako kumakain. Paano to? Hihintayin ko pa tong asawa ko. Ay, nako. Ay, Leo talaga. Kahit kailan, ang sabi mo, antayin kita. Ang sabi mo, isasabay tayong kakain ng hapunan. Ano oras na? Ano ba yan? Ay, Leo talaga. Ayan na. Teka lang, nandyan na. Oh! Leo, ba't ngayon ka lang? Han, pasensya na. Medyo ginabi ako eh. Papasok na tayo. Sige, kumain ka na ba? Hindi pa nga eh. Ay, nako, mabuti na lang. O ayan, naghahanda ako ng paborito mo, yung adobong manok, tsaka adobong baboy. Salamat, Han. Kaso medyo busog pa ako eh. Ano? Busog ka pa? Kakasabi mo lang hindi ka pa kumakain. Alam mo naman sa sobrang pagod ko sa opisina, parang, alam mo yung pakiramdam ko, bloated. Sige. Ganyan din naman ako minsan din pag galing ng trabaho, parang akong busog na hindi ko maintindihan. Oo, ganun nga. Sige, tubig na lang ako, Han. Baka pwede mo akong pakikuha. Sige, saglit lang, ha? Saglit lang. Grabe naman. Ay, grabe pagod ko. Pero mas nakakapagod magpanggap. Hanggang kailan ko kaya sasabihin na parang may tinatago ko dito sa asawa ko. Ay, nako, talaga. Ay, pogi problems. Hirap talaga mong gawin tong bagay na to. Sabihin kay Andrea kung ano talaga ang score. Han? Ano yung sinasabi mo? Anong score? Wala. Kako, anong score sa basketball? Kasi nagmo-monitor ka kanina habang nagmamaneho ako pa uwi dito eh. Panalo yung yung Celtics eh. Paborito ko pa man din yun. Oo nga. Han, yung cellphone mo, hindi mo ba i-charge? Hindi. Okay lang. Kaka-charge ko pa lang din naman din sa sasakyan. Han? Sa'yo ba to? Oo, resibo. Pwede magtanong, Han? Oo. Ano ba yun? Honey, sino tong Trish? Trish? Pangalan, saan ba nakalagay? Dito sa resibo mo nakalagay eh. Di ba sabi mo sa'yo to? Wala. Yung ano yan, pangalan niya nung nagpasuyo na tao namin sa opisina. Huwag mong pansinin yan. Hindi ko rin naman kilala yan eh. Ganun ba? Honey, may tanong din ako isa pa.
Ano ba yun? Kasi nung isang gabi, nagre-ring yung phone mo, nasa CR ka. Nakalagay din doon, Trish ang pangalan. Ah! Ay, Parehas lang ba yon? Yung nasa resibo mo tsaka yung tumatawag? hindi. Magkaiba yun. Yung Trish kasi, yun yung sa admin namin. Sa ibang branch yung naka-assign. Alam mo naman ako, marami akong kinikater na deliverable sa opisina namin. Kailangan ko i-save yung number ng tao. Kasi nalilito ko, dami ko kasi kausap alam mo naman, Han, baka mapagalitan ako ni boss. Sige. Iba kasi yung iba kasi yung kutob ko. Han naman, ngayon ka pa ba kukutuban sa akin? Ngayon mo pa ba ako pag-iisipan? Saka, Han, pagod ako sa trabaho. Ngayon pa ba tayo mag-aaway? Ang tagal-tagal na natin. Tapos, pag-iisipan mo pa ako ng hindi maganda? Ay, hindi naman, Han. Hindi naman sa pinag-iisipan ka ng hindi maganda. May tiwala naman ako sa'yo. Ang akin lang, nagtatanong ako kasi, medyo, alam mo na, girl instinct. Huwag ka mag-alala, Han. Sa dami ng mga bagay na gagawin ko sa buhay ko, yung lokohin ka ang hinding-hindi ko magagawa. Sana nga, Han. Sana? Ibig mo sabihin, medyo nagdadalawang isip ka sa sinasabi ko sa'yo, Andrea? Ay, hindi naman sa nagdadalawang isip ako, pero gusto ko lang kasi maniguro, di ba? Nauuso kasi sa paligid natin yung mga nag-cheat. Kahit ngayon mga matatagal ng kasal, gaya natin. Parang hindi yata nagiging matagumpay tsaka nagpo-push through yung mga relasyon nila. Wag mo nang isipin yun, mahal. Ang importante, mahal kita. Tsaka alam mo naman, di ba? Kung gaano kita kamahal, kung paano kita niligawan, kung paano ako nagmahal sa'yo. Pati mga magulang mo nga, di ba, niligawan ko? Tsaka lahat naman kaya ko ibigay at binibigay ko sa'yo. Dahil mahal na mahal kita, Andrea. Kaya wag kang mag-alala. Sige, Han. Basta, may tiwala pa rin ako sa'yo, ha? Kahit na medyo, sa totoo lang, magiging totoo ako sa'yo na medyo kinakabahan ako tsaka parang nagdududa ako dun sa tumawag sa'yo. Yung pangalan ay Trish. Pati dun sa resibo na nakalagay din pangalan ay Trish. Wala yun. Basta, ayos ka lang. Stay put ka lang dyan, mahal, ha? Huwag kang mag-alala. Mahal? Hindi. Ibig ko sabihin, honey. Paglagpasin mo huwag mo nang bigyan ng mali siya. Ikaw naman, Andrea, alam mo naman ako, pagod, maraming ginagawa sa trabaho. Nalilito na ako, minsan nga yung boss ko natatawag ko ng honey, di ba? Ganun ba? Sige. Kakain ka ba o liligpitin ko na tong mga hinaing ko? Di okay lang yan. Ikaw nang bahala, ha? Basta mamaya, kakain ako. Dadamputin ko yan, ha? Salamat, honey. Honey, mahal. Whatever. Ikaw talaga. Kaya ako nag-iisip Huwag ka mag-isip. Ikaw lang ang mahal ko. Nasisiguro ko sa'yo yan. Itaga mo man sa bato. Sigurado ko, ha? Oo. Sige na, honey. Dito muna ako at mag-ugas ako ng kamay. Kanina pa ako kung ano-ano yung nawakan ko, ha? Honey, ha? Mahal kita! Teka lang. Medyo kabado 20 talaga ako. Buti na lang nung tumawag yung Trish, nakuha ko yung number. Kailangan ko siya makausap kasi iba talaga yung kutob ko, Ay, bahala na. Sana nagkakamali ako. Sana hindi totoo to. Hanggang isang araw, may babaeng nagpadala ng mensahe sa akin. Ipinakilala niya ang sarili bilang Trish. At siya raw ang girlfriend ni Leo. Sa una, hindi ako makapaniwala.
Akala ko, prank lang. Pero may mga litrato, screenshots, at mga resibo siyang pinakita. Pakiramdam ko, gumuho ang mundo ko. Paano niya ako nagawang lokohin ng ganun kalala? Sino kaya tong Trish na to? Baka ito rin yung sinasabi. Yung sinasabi niya na at yung nabasa ko sa cellphone niya at yung mga nakita ko. Teka. Ayun. Nakakulay pula daw siya. Teka, lapitan ko nga. Hi, miss. Hi. Hello. Are you Trish? Yes. Ikaw ba si Andrea? Oo. Nice meeting you. Nice meeting you. Please have a seat. Sorry ha, medyo kinakabahan ako. Nga pala ako si Andrea. Matagal na akong karelasyon at asawa ni Leo. Ako pala si Trish. Trish, kaya kita minessage kasi may gusto sana akong ipagtapat sa'yo. Ipagtapat? Ano ibig mo sabihin? Baka tama yung duda ko, yung suspecha ko. Trish? Trish tuloy. Ako pala yun. Andrea, huwag ka sanang mabibigla. May gusto kong ipagtapat sa'yo. Ano yun? Girlfriend ako ni Leo. Ano? Girlfriend ka ni Leo? Girlfriend ka ng asawa ko? Oo. Tama ang narinig mo. Sa totoo lang, hindi ko na kaya talaga. Hindi na kaya ng konsensya ko na itago pa ang sikreto namin ni Leo. Kaya naglakas loob ako, Adriana, i-message ka at sabihin sa'yo lahat ng totoo. Hindi madali para sa akin na aminin ang totoo. Alam kong mali ako. Alam kong wala ako sa tamang disposisyon at wala ako sa tamang lugar para gawin ito. Makipagrelasyon sa asawa mo. Pero bakit? Bakit niyo ginawa to? Pasensya ka na. Pasensya ka na, Andrea. Nagmahal lang naman ako. Nagmahal? Rason ba yun? Para pumatol ka sa isang taong may asawa na alam mong may karelasyon, may asawa? Tama ba yun? Hindi ko sinasadya. Hindi ko rin naman alam, Andrea, na may asawa na si Leo. Nalaman ko lang nito mga huli lang na tinatago niya rin sa akin yung cellphone niya at yung mga picture niyo at yung wedding ring niyo. Tinatago niya lahat sa akin yun. Hindi ko alam dahil pagpapakilala niya sa akin ay binata daw siya. Napakasama ng ugali ng asawa ko. At ikaw din! Saglit lang, Andrea. Please, nakikiusap ako. Huwag kang kumuha ng komosyon dito sa cafe area na to. Dahil pag mami-ari to ng pinsan ko, naglakas loob na lang ako sa'yo kasi hindi na talaga kaya ng konsensya ko. Pero hindi ko rin alam kung paano ako makikipag-iwalay kay Leo dahil mahal na mahal ko si Leo. Mahal mo yung asawa ko? Oo, mahal ko yung asawa mo. Pero paano naman ako? Mahal na mahal ko yung asawa ko pero
Hindi ako makakapayag at hindi ko kakayanin may kahati ako sa puso niya. Pero, Andrea, hindi ko rin alam kung paano ko makakalabas sa sitwasyon na to. Patawarin mo ako, Andrea. Napakasama ng ugali niyo. Napakasama niyo. Ano bang ginawa ko sa inyo? Ano bang ginawa ko sa asawa ko? Lahat naman binigay ko sa kanya. Lahat naman ginagawa ko para na maramdaman niya na mahal ko siya. Lahat din ginagawa ko at binibigay ko kahit hindi ko na kaya. Huwag ka nang umiyak. Huwag ka nang umiyak. Naiiyak din ako. Pero, sige. Para magkaalaman na at maputol na tong sumpa na to sa buhay natin parehas, Andrea. Tatawagin ko si Leo. Ayun, sakto tumatawag siya. Hello? Pumunta ka din ngayon dito sa may cafe area. Oo, andyan ka lang. O sige, pumunta ka dito. Ngayon na. Ba't ako umiiyak? Wala ka pakialam. Hayaan mo na. Masakit yung bagang ko eh. Nabulok ng ngipin ko. Pumunta ka dito. Oo, Leon. Nauna. Punta ka dito. Sige na, bye-bye. Walang niya kami nababa ko. Nasalita pa ako. Ayun na. Pupunta na dito sa Leo. Kausapin natin siya parehas. At, ayun na siya. Teka lang. Andrea? Trish? Oo. Tama ang nakikita mo at totoo to. Ako ang legal mong asawa! At ang kabit mong si Trish! Alam ko na ang totoo, Leo. Alam ko na ang totoo! Hindi, nagkakamali ka ng nakikita mo, nagkakamali ka ng pagkakaintindi mo, Andrea. Mali? Anong mali doon? Leo naman, ginagawa mo akong tanga. Harap-harapa mo akong ginagawang tanga. Matagal mo na pala ako niloloko. Ito si Trish, sinabi niya na sa akin ang lahat. Huwag ka nang tumanggi, Leo. Alam ko na ang katotohanan. Alam ko na lahat. Simulan sa pool, alam ko na kung paano kayo nag-umpisa, kung ano kayo ngayon. Alam ko na lahat. Pero Andrea, napakawalang yan mo, Leo. Andrea! Leo, hayaan mo na siya. Alam mo, Leo, gusto ko na rin makipag-iwalay sa'yo. Pero Trish, hindi ko kayang wala ka. Hindi mo kaya? Hindi mo kaya wala ako? Hindi mo kaya wala yung asawa mo? Ano? Pagsasabayin mo kami, napakasalbahe mo naman! Napakasalawahan mo. Hindi namin deserve ni Andrea ang lalaking kaya mo. Deserve namin yung respeto, pero parehas mo kami naloko. Trish! Umalis ako nang hindi lumilingon. Masakit. Oo. Pero mas masakit kung pipiliin kong manatili sa taong paulit-ulit akong sinasaktan. Nagdesisyon akong mahalin ang sarili ko. Isang bagay na matagal ko nang ipinagkait sa sarili ko sa ngalan ng pagmamahal sa kanya. Ngayon, mas payapa ako. Mas totoo ang buhay ko. Kahit
wala siya. Napakawalang yaman mo talaga, Leo. Anong ginawa ko sa'yo, Leo? Paano ka may masakit to? Lahat naman binibigay ko sa'yo. Lahat naman. Kahit hindi ko na kaya, binibigay ko para sa'yo. Bakit ginangyayari sa akin to? Bakit mo ginawa? Leo, napakasama mo. Minahal kita. Buong buhay ko binigay ko sa'yo. Anak, umiiyak ka. Papa! Bakit ba? Umiiyak ka na naman. Di ko gusto yung mga eksena mo sa buhay, ha? Asa ba yung asawa mo? Pa si Leo! Ano? Parang alam ko na to, ha? Parang narinig ko na to. Nasaan yung lalaki yan? Pa, wag na pa. Sapat na yung mga nakita ko. Sapat na yung mga nalaman ko. Tsaka, nagkumprontahan na kami tatlo eh. Nakita ko na, nakausap ko na, alam ko na lahat ng nangyari, detalye ng babae niya. Pero ba? Alam mo anak nalulungkot ako sa nangyari sa buhay mo. Pero, alam mo, naiintindihan kita Pa. Alam mo anak, siguro, kung matagal nang nangyayari sa buhay mo to, baka kinakailangan mo nang bitawan na muna. Bitawan na muna, ha? Huwag mong iiwan at bibitawan ang sumpaan na ginawa ninyo ng asawa mo. Excuse me. Kasi alam mo, ang mag-asawa, pag pinagsama, kahit anong mangyari, kahit kamatayan, hindi kayo mapaghihiwalay. Pero pa, para na rin akong pinatay ni Leo sa mga ginawa niyang panloloko sa akin. Ano, bilang ama, Andrea, ito lang ang masasabi ko sa'yo. Nung ako gumawa din ng hindi maganda sa nanay mo nung nabubuhay pa parang ganito rin ang eksena namin. Halos isumpa ako simula sa langit hanggang sa kaila-ilaliman ng lupa ng nanay mo. Dahil hindi niya ako mapatawad at hindi talaga kapatapatawad yung ginawa ko sa kanya. Talaga pa? Nagloko ka rin dati? Ay, hindi naman. Hindi naman ako nagloko dati. Parang marami lang akong mga bagay na ginagawa pa rin kahit na nandiyan ka na. May anak na kami ng ina mo, di ba? May mga bagay na ginagawa ng binata na hindi ko talaga naiwan. Pero ang lokoyan ng nanay mo, hindi ko nagawa yon. Pero, sinasabi ko sa'yo, ang nanay mo naging open-minded. Hindi niya naging solusyon ang maghiwalay kami. Aminin ko. Medyo naglaylo-laylo siya dahil gusto niya lang huminga. Pero hindi niya sa akin pinamukha na ang paghihiwalay at pagrelasyon ulit sa panibago, hindi yun magiging solusyon. Dahil nga nagkaroon lang ang problema, magdadagdag ba siya sa problema? Ganun ka open-minded ang nanay mo. Kaya sobrang mahal na mahal ko yung nanay mo. Hanggang sa huling hininga niya, ganun pa rin. Kaya anak, alam mo, kung ako sa'yo, huminga ka muna. Huwag kang mag-alala. Ang buhay natin, maraming misteryo, maraming pangyayari, at maraming mga pagsubok. Diyan tayo patatatagin. Kapag puro peklat ka na, pag puro pilas na yung balat mo, at yung lalong-lalo na yung puso mo,
Ibig sabihin yan, matatag ka na at mas kaya mo nang harapin ang mas malaking hamon ng buhay, lalong-lalo na sa buhay pag-aasawa at buhay ng may karelasyon. Salamat pa. Salamat pa. Okay lang po ba yan pa na? Hindi ko na muna siya kakausapin? Okay lang din po ba yun? Pag okay na ako, makikipagbalikan ako sa kanya? Alam mo, ang desisyon na yan, anak nakasalalay pa rin sa'yo. Pero ko bilang ama mo, ang maipapayo ko sa'yo kung kakagaan ng loob mo at pagkakaroon ng peace of mind, suportado kita. Pero hanggat maaari, ang pinagsama ay huwag nang paghiwalayin. Alam ko masyadong madilim ang pag-iisip mo ngayon. Kaya ikaw magliwaliw ka muna para ipakapag-isip-isip ka ng mga bagay na hindi mo ngayon naisip at naunawaan kita. Ako bahala sa'yo. Out of town tayo. Ako may sagot. Gusto mo, nandito tayo ngayon sa Maynila. Pumunta tayo ngayon sa San Juan. Pa, lapit lang naman yun pa. At least nakaalis ka, di ba? Joke lang yun. Punta tayo ng Boracay. O kaya sa Baguio. Para makasinghot ka ng sariwang hangin at maliwanagan yung isip mo. Huwag kang mag-alala. I got you. Ako ang talayan mo. Ako ang bahala sa'yo. Ayos ba yun? Salamat pa. I love you pa. I love you too, anak. Basta para sa'yo at sa inyong dalawang mag-asawa, nakaalalay ako. Kaya, huwag mo na. Malay mo. Baka magdilang anghel ako at isang araw dumating dito yung asawa mo at may dalang bulaklak. Ito, susuyuin ka, di ba? Gusto mo ba yan? Favorite! Ka-vibes inyong napakinggan ang kwento ni Andrea sa Ang Drama Mo Live! Grabe naman yun. Ang bigat naman. Sa dami naman ng mabubulgara, sa dami naman ng bagay na pwede mong madiskubre yung pagluloko pa ng asawa mo. Ala! Yun lang. Yun lang. Ika nga, magtira ka ng pagmamahal para sa sarili mo. Pero, kapag dumating ang point na ikaw naman ang napudpod, paano ka? Di ba? Paano ka? Wala na nibigay mo na ng tuluyan sa tao minamahal mo. Paano ka naman ngayon? Ayun lang ang problema doon. Si Andrea na isang tao walang malay. Ibinigay at inialay ang kanyang buhay at pagmamahal, ang kanyang oras at atensyon sa kanyang asawang si Leo. Subalit natapwat, bagamat dumating ang point na nadiskubre niya na ang kanyang asawang si Leo ay nagloloko. Grabe naman. Hoy, hindi tayo masaya dun ha. Hindi tayo masaya. Yung presentation lang natin masaya syempre. Di ba? Ang saklap naman nun. Paano kaya yun? Ano na kaya ang buhay ngayon ni Andrea? Wala nang karugtong Pero Andrea, kung nakikinig ka ngayon please do. Please do. Kwento mo naman kami kung ano na nangyari sa buhay mo ngayon. Ano na bang update? Nagkabalikan ba kayo ni Leo? Pinatawad mo ba siya? O tuluyan na kayo nakipaghiwalay dahil hindi mo na masikmura yung mga ginawa niya sa'yo? Pero yun ang isa sa pinakamasakit, no? Yung inakala mong kasama mo habang buhay at nakikita mo na siya na yung magiging partner mo. Hanggang sa parehas na kayong tuluyan na malagutan ng hininga dahil nga sa sinumpaan ninyo sa isa't isa na magsasama kayo sa hirap at ginhawa, sa kamatayan lang kayo mapaghihiwalay. Pero sa likod pala nito ay may aninong napakadilim na siya palang kumakain sa buong pagkatao mo nang wala kang kamalay-malay. Ala, ang lalim nun. Ala! Ikaw naman, Leo. Ikaw na yung tipikal ng lalaki na sumisira sa imahe ng buong sangkalalakihan. Di ba? Bakit ganun kasi? Hindi kayo nakukontento sa isa. Nagsalita, be. Charot. Ba't hindi ka nakontento sa isa? Ito naman si Leo. Ito ang payo ni Tito Kikumo sa lahat ng mga magkarelasyon, may relasyon o may asawa. Mapababae o lalaki, kapag hindi nyo na mahal ang inyong partner,
mas maigi pa na hiwalayan nyo na lang. Kausapin nyo ng maigi. Ipaliwanag nyo ng maayos sa mga terminolohiyang mas mauunawaan at maiintindihan nila. Kesa naman, sa madiskubre nila balang araw, sa masakit na paraan, na niloloko nyo pala sila. Diba? Ang pangit nun! Tingnan nyo. Grabe magmahal si Andrea para sa asawa niyang si Leo. Binibigay lahat, suportado, inaasikaso sa pagkain, lahat, iniintindi. Ganyan ang gusto ng mga lalaki sa mga partner nilang babae. Na inaasikaso sila at iniintindi. At ganoon din, inuunawa. Pero, tingnan mo tong si Leo. Di ba? Leo ka talaga. Sarap mong yakapin sa lieg, be. Nakuha mo panlukuhin yung asawa mo. Hindi ka na nakontento. Eto ngayon ang tanong ni Kiko para sa'yo, be. Para sa'yo, Leo. Sige, nagawa mo't naitawid mo yung gusto mong gawin sa buhay mo. Yung satisfaction ay nakuha mo dyan sa pakikipagrelasyon. At ginawa mong escabeche itong si Trish. Pero ang tanong, sa tingin mo ba, yung madali mong nakuha, sa tingin mo hindi rin madaling mawawala sa'yo? Oh, di ba? Lagi niyong tandaan ka, vibes. Ang mga bagay, tao, relasyon at kung ano-ano pang nakuha nyo sa madali at maling paraan, mawawala rin sa inyo sa madali at maling paraan. Ala! It's all about hotdog, sige. It's all about reciprocation. Tama ba? Reciprocation. Di ba bumabalik lang naman yan eh. Kung anong gawin mo sa kapwa mo, siya rin ang babalik sa'yo. Karma times 3. Times 3. Diba? Ang pangit tuloy. Walang katahimikan yung ganitong klase ng relasyon, Leo. Walang peace of mind. Para kang laging may tinataguan. Lagi kang may tinatago. At laging feeling mo ay laging may nag-aabang at nakatingin sa'yo. Kasi nga, mali. Diba? Mali eh. At ang mali ay hindi masusolusyonan ng isa pang panibagong mali. Ang mali ay mananatiling mali hanggat hindi ito na itatama ng isang bagay na tama at legal. Di ba? Kapag hindi na tayo masaya, kapag hindi na tayo sigurado, simulan sa pool pa lang, huwag na natin pakasalan. Huwag na natin karelasyonin. Alam naman pala natin sa sarili natin na hindi natin gusto at hindi tayo desidido. Bakit pa tayo pumasok sa relasyon? Anong habol mo? Di ba? Kung meron kang ibang habol, wag mo nang paasahin yung tao. Mapababae o lalaki yan. Wag mo nang paasahin yung tao. Kasi syempre kapag ang isang individual nagbigay ng puso't damdamin niya sa'yo, ibinigay niya na sa'yo, di ba? Kahit pamilya niya, kaya niyang ipagpalit sa'yo. Paano naman? Tapos lulukuhin mo lang. Di ba? O sabi nga ni Tita Beth Ponsano Bautista, palayasin mo na lang yan. Yan mo yung ginawa mo, Tita Beth. Pinalayas mo na lang ba? Totoo, di ba? Huwag na. Kawawa naman. At kung bago tayo magdesisyon na tayo magpapakasal o makikipagrelasyon tapos i-set na natin yung sarili natin na titira na tayo sa isang bubungan, siguraduhin muna natin na talagang sure na ba tayo sa kanya. Di ba? Sure na ba tayo dito? Sigurado na ba ako dito? Kaya ko na bang i-give up ang lahat ng mga bagay at pamumuhay na ginagawa ko dati? Gaya ng pagiging buhay binata, pagtambay, pag-inom, at pagbili ng kung ano-anong anek na hindi naman kailangan, di ba? Kaya ko na bang iwan yung sarili ko at yung lumang ako at harapin ang bagong ako at bagong buhay na kasama ang aking mahal sa buhay? Oh! Di ba? Dapat handa ka. Alam nyo, marami sa ating mga ka-vibes ang sobra at todo-todong naghahanda para sa kasal. Pero, hindi handa sa pag-aasawa. Magkaiba yun. Magkaiba yun. Handa ka sa pagbabakasal, pero hindi ka handa sa pag-aasawa. Yun lang. Kung todo handa ka, di ba? Ipong ka, preparation, kung sino-sino mga kinakausap mo para makatulong sa pagpapakasal mo. Pero, pagdating naman sa buhay asawa, hindi ka handa, nonsense din! Di ba? Para ka lang nagtapon ng kwarta. Yun lang. Di ba?
Kaya sa ating mga ka-vibes, lalong-lalo na yung sa mga nakababata ngayon na naghahanda na para sa pag-iisang dibdib sa kanilang mga karelasyon, pag-isipan nyo muna times 2, times 3, times 4, times 5 hanggang times 10 kung kayo ba'y sigurado na dyan sa taong yan. At kung kayo ba sa sarili nyo, handa na kayo sa buhay pagpapamilya! Dahil lang pagpasok sa buhay pagpapamilya ay hindi parang isang laro lang, di ba? Na kapag sawa ka na, kapag hindi mo na gusto, ayawan na. Walang ganon. At sa buhay pamilya, walang tinatawag na time first. Di ba? Walang ganon. Eh kung nakikipaglaro ka lang, applicable yun, di ba? Oh, pagod na ako maglaro. Oh, time first, time first, time first. Di ba? Walang ganon. At sa lahat ng ating mga ka-vibes, sana nakapulutan ninyo ng aral ang kwento ni Andrea. At Andrea, Leo, at Trish, kung kayo'y nakikinig ngayon, sana naway i-update nyo si Kiko Kalikot kung ano na ang kinahinatnatan ninyo. Di ba? Gusto naming malaman ano ba naging ending nito. Nagkabalikan ba si Leo at si Andrea? Pinakinggan ba ni Andrea yung payo ng kanyang tatay? Si Trish ba ay tuluyan na rin bang nakipaghiwalay kay Leo at humanap na lamang ng someone na makapagbibigay sa kanya ng puro at totoong pagmamahal? Kasi alam mo, Trish, yung pagmamahal na binigay sa iyo ni Leo, pagmamahal yun galing sa galing sa anes, di ba? Pero hindi yun galing sa puso, galing yun sa anes. At yun yung pagmamahal na madaling ma-expire. Yun ang klase ng pagmamahal na hindi mo mapapakinabangan, walang ROI, di ba? Puro sakit at pigati lang at stress lang ang ibibigay sa inyo ng being, di ba? Kaya mas maganda maghanap ka na lang ng tamang tao para mabigyan ka ng tamang pagmamahal. At sa lahat ng ating mga ka-vibes, sabayan po tayo na papakinggan sa 102.3 Baguio at 97.5 Jansan. Tayo na rin ang bagong favorite ng lahat ng ating mga ka-vibes sa Nabotas at Paderos. Hindi rin magbabauli ang mga taga-Bulacan at Etiba! Ka-vibes, huwag niyo po makalimutan na mag-like, share, follow, subscribe sa lahat ng aming social media accounts sa Facebook, YouTube, Instagram at TikTok. Hanapin nyo lang 92.3 FM Radio Manila. At idamay nyo na ang Facebook page ni Kiko Kalikot, DJ Kiko Kalikot sa Facebook at sa TikTok, ganun din, Kiko Kalikot. O diba? Ka-vibes, magbabalik pa rin tayo dahil rarampa muna tayo for more good vibe music. Dahil hanggang alas 12 ng tanghali tayo magkakarinigan kasama ang makulit mong tito sa radyo, Kiko Kalikot, na lagi nagpapalalang. Kung sa tingin mo mas angat ka sa iba, bakit hindi mo ituloy-tuloy hanggang langit? Buwisit ka! Ito ang 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes! Ang oras, grabe teka, anong oras ba? Hala, ang aga pa pala, 10:47 na! Hala, favorite! Aming isasalaysay ang drama mo.